Darating yan, Kuya Bong. Darating yan. Usay ang darating, Kuya Bong. Hindi na ano na, hindi na... Pakita ka, ganyan o. Hindi na puruan eh. Alam mo kasi, hindi Kuya Bong, ganito kasi yan. Ang true love kasi, kusay ang dumarating. Huwag mong hahanapin. Kusay ang darating sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ayoko. Nasa'yo pa rin naman yung decision nun, Kuya Bong. Bakit news? Kasi yung ultrasound niya, Ba't ano bang problema? Kung wala naman po tayong magawa mga kabisnes kung yun talaga eh. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. Good morning, good afternoon, and good evening. Yes. Yeah. Ano ba? Ayun po mga kabisnes, ang vlog naman po namin for today is magpapa-ultrasound ulit si M1. Yes po, sasamahan po namin siya mga kabisnes. Opo. Kasi, malapit na po kasi siyang mga anak. Pagka bago kayo po kasi mga anak, Kuya Bong. Yun po si Kuya Bong, oh. Pag malapit na po kasi mga anak, mga ka-business, before po siya mga anak, bali, pagka pupunta na po siya ng hospital para mga anak, hahanapan po kasi siya ng ultrasound na 8 months na yung tiyan niya. Kaya kasi, sige. Kasi di ba bawal na sa bahay mga anak? Opo, bawal na. Yun, tapos ilang buwan ba yung 5 months? 5 months siya nung nagpa-ultrasound na sinamahan din natin. Opo. Yung first vlog natin. Yes, first vlog ng 3Ms. Tapos ngayon po, ika-8 months naman na niya, kailangan na po namin siyang ipa-ultrasound ulit. Kasi yung baby niya po kasi nung una mga kabisnes, di ba po, suhi. Yung paa ng bata is nauna. Ngayon po, kaya diba? i-ultrasound ulit para makita kung umikot na ba yung baby niya. Opo. Kung sakto na ba sa posisyon. Kasi pwede na siya manganak ngayong December. Opo, kasi sabi nga po kanina, nabanggit sa akin ni M1 na parang nagkamali daw yata siya sa bilang ng months. Kaya baka siguro daw mga anak siya ngayong buwan. So, kailangan, habang hindi pa siya nakapanganak, edi ipas-ultrasound na. Kasi medyo masakit na rin po kasi daw yung balakang niya. Kaya, yun, kailangan po namin ipa-ultrasound na po. Opo, mga kabisnes. Mga kabisnes, inaano kami ng mga dito. Ang dami pong makukulit mga kabisnes. Pinapatawa kami mga kabisnes. Nag-i-explain kami, pinapatawa kami. Ang kukulit po ng mga kagwangs mga kabisnes. Ito naman si Kuya Bong po, bukas ng bag ko. Wala nga makikitang pera dyan, Kuya Bong. Tsaka, anong dala mo? Asan yung itlog? Itlog ni Iskandora. Paborito niya po yung mga kabisnes. Inaano niya, pinapapak. Opo, wala ng pera. Ang kulit po mga kabisnes. Asan na si Imang puntahan natin? Ayun, may tagahawak na po kami ng camera mga kabisnes. Don Iskandor po ay Don isang... Iskandora. Binubuksan niya po yung bag ko. Tingnan mo, ano mo muna, sabi mo mga kabisnes, alis po siya. Alas kami po kami. Kasama ka ba sa amin? Tabak ko din. Hindi po siya kasama mga kabisnes. Si si M1, kaming 3Ms at saka ang aming driver na si Kuya Noy. So yun po mga kabisnes, abang-abang po kayo sa magiging ganap ng aming pagpapa-ultrasound kay M1 kasi po excited na kami magkaroon ng baby dito ulit. Kasi meron na diba kay Mercedes. Tapos ito naman kay Ate Menga. Babae, lalaki. May bakla. May bakla. Wala. Baka ikaw pagka nagkaanak. Sana po susunod. Kuya Bong. Opo. Diba? Wala pa yung babae. Darating yan, Kuya Bong. Darating yan. Usay ang darating, Kuya Bong. Hindi na Pakita ka, ganyan o. hindi na puruan eh. Alam mo kasi, hindi Kuya Bong, ganito kasi yan. Ang true love kasi, kusay ang dumarating. Huwag mong hahanapin. Kusay ang darating sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ayoko. Nasa'yo pa rin naman yung decision nun, Kuya Bong. Diba? Kasi kahit naman gustuhin mo, kung hindi talaga para sa'yo, maghiwalay pa din kayo. Maghiwalay pa din. Tara na nga. Tara mga kabisnes, samahan niyo po kami magpa-ultrasound. At yun nga po mga ka-business, kami po ay on the way na. Alis na po kami, Opo, gawin na po kami dun sa clinic na pag-ultrasound. Magpapa-ultrasound
M1. Kasama po namin Yes. si driver, songwriter, and composer, Kuya Buknoy! Mga kabisnes! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, kasama rin po natin ang ating buntis na si M1! Hello po mga ka-business. At syempre po mga ka-business, ang tatlong chikiti. Yes, ang tatlong K ng ka-business. Kung may tatlong M's po, May meron tatlong din tayong tatlong K. Yun! Mga bulinggit, pakita natin M1. Ando po sila sa likod. Hello! Hi. Palang araw po sa inyo mga ka-business. Ikoy, Hello po mga ka-business. Maganda po araw. saan kayo pupunta? Sasama. Kasi, Hindi ko saan po kayo alam. pupunta? Hindi ko po alam. Saan po kami pupunta po? Lalabas na ba si baby? Malapit na po. Excited kayo? Opo. Paano excited? Kenzo, paano excited maglabas na baby princess? Paano excited, Kenzo? Paano? Excited kita pa yun. Uy, ganun ba yung excited? Si kuya, si ate, Kia. Ay, wala, silence. Ah, sige. Yung silence, sige po. Sige po mga ka-business, abangan nyo po yung pagdating namin doon. Pero syempre, magpapaalam po kami kung pwedeng magpa-ultrasound. Ay, kung pwedeng mag-vlog. Opo. Yung pwede, kasi po, di ba po, mga ka-business nung una is pwede. Opo, pinayagan. Pero ngayon po, ang pupuntahan namin is hindi na po kasi doon. Opo. Doon kami sa isang clinic. Doon po sa clinic na laging pinapa-check upan nila, nila Kuya Bong. Doon talaga nagpapa-check up si Kuya Bong. Di ba Kuya Bong Noy? Yes po. Oo. So, try namin magpaalam po. Baka naman po pwede. Para din po makita niyo yung galaw ni baby. Kung umikot na ba? Opo, kung umikot na ba si baby. Sana nga po may ikot na eh. Siyempre nakakaba pag suhi. Nakakatakot kasi yun. Pero may ano lang ako mga, sa Kuya Buknoy sa mga ka-business natin. Meron po kasi mga ka-business kasabihan sa probinsya kapag suhi daw po tapos na ano ka ng ng isda ng natinik, pahilot mo daw sa sa suhi tapos gagaling daw. Totoo ba 'yun? Hindi ko lang sure, pero ang pagkakaalam ko, pag suhi ka, marunong kang maghilot. Yun ang pagkakaalam ko. Di ba Kuya Buknoy, no? Sa probinsya, no? Siguro, I don't know lang po, kasi si Bay, naghihilot. Oo po, naghihilot si Bay. Suhi ba si Bay? Di ba? Ilong ko, Kuya po. Ay, hindi siguro. Hindi ko lang sure, pero si Bay po ay marunong talaga Ang alam maghilot. kong suhi sa anak ko, yan si Kia. At saka marunong siyang maghilot, di ba Kuya, no? Si Kia, pagka may lagnat mama niya, hinihilot-hilot niya yan. Siya rin na may nagkukusa nun. Eh parang naging kahiligan niya rin. Pag may lagnat mama niya, o ma, hilutin kita, haplasan kita. Yan. Sa mga mas Marunong. may experience po mga ka-business. Paki-correct ko kung Opo. kung tama po ba yung nasabi namin or sabi-sabi lang. Opo. Kasi meron kasi sa probinsya mga mga pinaniniwalaan, di ba? Kahit naman dito, meron din. Mostly po yung mga manghihilot dun, mga suhi eh. Yun yung pagkakaalam ko lang. Malay mo, totoo. Malay mo rin, hindi, di ba? Kasi sa amin kasi, nung pag natitili ka ng isda, ganun. idadala ka pa sa sa suwi, Oo. tsaka ka ipapahilot dyan. Sa amin naman, sa probinsya, pagka nakaano ka ng tinik ng isda, pusa! Pusa. Ayun din ang alam ko, pusa. Oo, yan o, pusa. Ano dito, papaganyan. Oo, ipapagano sa Pupo, pusa. yung ano niya, kamay. Oo, narinig mo naman yung ganun, Oo. Mix. Di ba, no? Dami kasi mga kasabihan sa, pag galing ka talagang probinsya, yun po. Kung dito naman sa Maynila, wala masyadong mga kasabihan. Mga kasi- kasabihan lang naman kasi yun, Opo. parang pamahiin baga. Pero wala pang napatunayan pa sila talaga sa ano eh. Wala namang masama din sa mga kasabihan, di ba, Kuya? Wala din namang masama eh. Masama doon. Depende na lang yan sa kasabihan kung kapani-paniwala o hindi. Ayun lang. So yun po nga mga ka-business, papunta na po kami, abang-abang na lang po sa magiging mga business. So ayun po mga ka-business, nandito na po kami sa clinic. Kaso po mga ka-business,
nagpaalam po kami kung pwede bang mag-vlog, mag-video sa loob, kaso bawal daw po mga ka-business. Yun, respect. Respeto po natin na... Wala pa tayong magagawa mga ka-business kasi protocol po nila yun. Yes, protocol. Si M1 lang po ang pwede sa loob. Bawal daw po. Yan, bye! So, ano na lang po siguro mga ka-business. Kami po ay mag-aantay na lang. Mag-aantay na lang po muna kami dito. Tapos, ang matitignan na lang po natin yung result. Kasi, hindi naman natin pwedeng pagpilitan kung ayaw talaga nila. Di po kasi ito yung clinic na binuntahan namin nung nakaraan na pinayagan kaming mag-vlog. Opo. Ibang clinic po to kasi sarado na po kasi yung mga ka-business. Sarado. Yun, so habang nag-aantay tayo dito, M2, ano bang pwede natin gawin? Siguro ano, tanongin kita. Wala ka, di ba, ngayon, malapit na mga anak sa Timengay. Lahat tayo sa buong family ka-business. Excited, di ba? Ikaw ba, wala ka ba, hindi ba pumasok sa utak mo? Kasi syempre tayo, di ba, ano tayo, excited tayo, di ba? Hindi ba pumasok sa isip mo na, ay, parang gusto ko na din? Ay, ako? Sa akin kasi wala pa eh. Gusto ko lang mag-alaga pero ayaw ko munang mabuntis, ayaw ko pa munang sundan si Kenzo kasi mga ka-business, alam naman po natin na baby pa si Kenzo, 3 years old pa lang siya, kaya siguro pwede na kung nasa 8 or 7, ganun po. Oh, pwede kasi ano, hindi na masyadong alagahin. Sa mga edad pa kasi Kenzo ngayon. Kalikutan niya po, kalikutan niya pa ngayon. Pero ikaw, Sa akin naman, gusto. Andun yung gusto ko. Kaso nga lang, iwan ko ba, ba't hindi talaga ako mabuntis-buntis? Hindi ko maintindihan talaga. siguro ano pa siya, wala pang, hindi pa time. Siguro, no? Ako talaga mga kabisnes ito talaga. Gusto ko nang magkabili ulit. Kasi syempre, Ilang si Kuy. Gustong gusto ni Kuy. Ilang taon na ba si Kuy? 8 na na siya? siya mga kabisnes. So, parang ando na tayo sa point na, ay, pwede na nga sundan. Kasi si Kuy naman hindi na masyadong alagain. Marunong nang maghugas ng plato, maligong mag-isa. Kahit nga pagdating sa school, minsan ayaw niya nang ihatid eh. Kaso nga lang po, yun. Hindi talaga ako mabuntis. Hindi ako makabuo-buo. Hindi kami makabuo ni Bay. Ewan ko po, hindi ko lang alam. Siguro need ng hilot para ibalik sa pwesto yung ano. Kasi simula nung mga anak ako, isang beses lang ako nahilot ng lola ni Bay. Eh, sa ngayon, wala na nga kasi yung lola ni Bay. Wala na, naghihilot sa akin. Siya lang kasi yung yung sa Bisaya pa, nagagalam. Galam, ang tawag dun eh. Ginagalam niya ako para, yun nga, mabuntis. Yun, wala eh. Gustuin ko man. Sabi ko sa Wala pa. Wala talaga mga Pero ano, ilang 35 ka pa lang, di ba? 35. 35 ka pa lang, don't worry. Mga pag ano, sipagan nyo lang. Sipag-sipag lang. Pag may sipag, may tiyaga. Ay, pag may tiyaga, may sipag. Ay, ano ba yun? Pero alam mo, kasi nandito na din naman tayo kasi ano eh, mag-aantay tayo dito. Pero habang nag-aantay tayo, bili muna tayo ng ating ano, Makukutkot? makukot-kot ba? Para ba naman ano, habang nagkukwentuhan tayo. Kasi po mga kabisnes, yung result po, 1 oras pa po bago makuha. Sabi doon kay kuya na tinanong namin. Opo. 1 hour pa. So, siguro nga, maghanap tayo ng makukutkot. Yan. Kasi ano po tayo, palengke. Opo, palengke po. Kaya madami. Tara, Tara. let's go! Kasi nang ano, pwede rin siyang manganak ng katapusan, ganun. Kasi ano naman siya, pwede siyang manganak ng 37 weeks. Pero Hanggang to- 40 kasi yan. Eto, tanong namin, ano ba talagang plano mo? Ipapa-CS mo ba or normal? Sa akin, kaya ko po mag-normal. Ang problema po kasi sa akin yung dugo ko. High blood po kasi Opo, ako. high blood po siya mga kabisnes. Pero nananalangin ako. Ayoko po ng CS. Mas mahirap po kasi yung CS. Kasi ilang buwan bago ka makakagalaw ng Tsaka sanay na po akong nanganak ng normal. Ang pinakamahirap lang po talagang ipanganak yung suhi. Kasi lahat po talaga, tas-tas po talaga. Ayun lang po mga. Sinaranasan ko na po yung si Kia po. Suhi po talaga siya. Sobrang hirap po yung dinanas ko nung nanganak ko kay Kia. At talagang hiniwa po talaga kasi hindi po talaga siya kasya. Yun lang. Tapos, mataas po kasi yung dugo ko ng mga nakaraan ngayon.
Ngayon po, hindi pa po kasi hindi pa ako ninenervyos eh. Pero pagka Pero pag nervous ka nandiyan na na, po. Pero ang unang ninenervyos sa amin si Kuya Buknoy. ayun lang. Imbis na dala yung damit papuntang ospital, inuuwi niya pa ng bahay. Pero hindi ka na mag-aalala ngayon kasi andito kami. Ayan. Pero paano yan? Kasi kung gusto mo mag-normal, ano naman yan sa'yo, di ba? Yung parang dyan ka na talaga nasanay. Kasi pag ilan na ngayon, te? Ang pito po. O, 7. Lahat, anim na anak mo normal lahat. Tapos, paano yan? Pwede ka pang mabuntis. Kasi, Pwede pa. Kasi po mga ka-business, kung sakali po kasing Normal. mapa-CS siya, pwede na siyang ilagay. iligate na po siya diretso. Pero kung normal, may tendency pa din na mabuntis siya ulit. Pero naging kampante po kasi ako. Akala ko po kasi, siyempre yung sinundan ko ay magna 9 years old na po sa February. Pero meron naman kasi kayong ginamit na control, di ba? Tsaka, ito po kasi ako talaga, no? Nagkasakit Naoperahan na. na po si Kuya Buknoy, January. Ano ba ginamit mong Noong Control. January pa, bago siya na-operahan, withdrawal kami. Tsaka calendar. Calendar. Pero ano kasi no, 'di ba pagka-calendar, hindi pa rin 'yun safe, 'di ba, te? May times pa din na yung iba nabubuntis kasi pumapalya minsan yung ano. Tapos pati ang withdrawal, hindi rin po 'yun sure na hindi ka mabuntis. Nagamit ko na po kasi lahat. Nag-pills na po ko, tapos nag-injectable na po ko. Ay, hiyangan po kasi ang ano mga ka-business eh, 'di ba, te? Lagi po kasi ako nahimatay dun sa dalawa na yun, sa pills ko tsaka sa injectable. Depo ba tawag doon, te, no? Pero alam mo, te, para sa akin kasi, di ba, CS ako kay Kenzo, hindi naman siya nakakatakot na, na yung, ba't ka nga pala natatakot na CS ka? Yung pagkilos, Pagkatapos alam mo ng ano, naman, di pag ba? nanay, ang daming gawa. Bagay. Kasi po mga kabisnes, madami na siyang asikasuhin eh ako, isa ka lang. Tama po mga Kasi ka-business. pero para sa akin, hindi naman masyadong mahirap, pero matagal lang talaga yung recovery. Mga 1 month, bago ka talaga yung parang balik normal. Pero as in, Hindi pa rin totally normal. Kasi tulad nung sa ate ko, nag-CS siya. Ilang buwan din talaga bago maayos. Yung maayos ka talaga. Kasi pag excuse me, pag sa normal delivery, 2 weeks pa lang malakas ka na. Tama. Makakagalaw Nagagawa ka mo na. lahat ng gagawin. Hindi naman lahat. Kasi Hindi kasi ako talaga sanay na ako pag 1 week pa lang, naglalaban na ako eh. Parang yung katawan mo nasanay na sa dami ng anak mo. sa akin kasi hindi, si Bay pa rin. Si Bay talaga nag-ano sa akin. Si Papa kasi driver, hindi naman siya Yun pwede lang. maglalaba pag uuwi, di ba? Tsaka may tas-tas na, di talaga Ngayon pwede. wala na kasi iba na po yung lakas niya noon at lakas niya ngayon. Malayo na po ang diferensya. Hindi niya na po nagagawa ang lahat. Pero sana, ipag-pray natin, Tina, sana maging normal, hindi tumaas yung BP mo. Tsaka te, pwede naman sigurong mag-ano ka na lang ng IUD. Yun din eh. Kasi, Takot din ako sa IUD kahit hindi pa ako nag- Ang IUD ba? Paano ba yun, Nix? Di ba IUD ka? opo mga kabisnes ako po kasi naka-IUD po ako. Ano siya? Pinapasok, gano'n? Sa puerto. Oo. Okay. Ano siya? Meron siyang mga taon, 6, 8, tsaka 12. Depende sa'yo kung ano yung pipiliin mo doon sa... Din ako sa 12. O, para Yung sa akin isang po mga lang, no? kabisnes is 12 years. 12 years din yun sa'yo. Pero depende po yan sa akin kung gusto ko ng Patanggal. patanggal or gusto ko pa din na Ituloy. ituloy, ganun. Pero pwede naman siguro yan lagyan ka kahit hindi ka na CS. Pwede daw. Pwede. Pwede Ang naman IUD. Ako, hindi. Diretso na yun. Pwede na rin. Magpa-IUD Parang ka lang. nakakatakot. Hindi naman siya nakakatakot kasi para sa experience ko lang sabihin ko sa'yo. Okay naman siya, normal naman yung pakiramdam ko. Kahit pag kayo, ganon. Ano? Alam mo na yun, di ba? Yung ibig kong sabihin, wala bang nafe-feel sa ito or wala kang nafe-feel wala. na masakit? Di ba? Wala. Yung mga ganyan po kasi daw, depende sa doktor na naglagay. Meron kasi yung natatanggal, yung lumuluwa. Meron po kasing ganyan sa paglalagay daw po yan mga kabisnes. So, ibig sabihin, pag gano'n na lumuluwa, kailangan mo talagang ipatanggal ng ano? Pupunta ka talaga ng doktor. Okay. Kakatakot din po pala mga ka-business, no? Lalo na si ako yung natatakot. Kaya kailangan every 3 months magpa-check up. Papa-check up. Okay. Sa akin naman, pagkapanganak ko, kasi kay Kuya wala eh. Kasi, ang sa ospital, sa pagkakaalam ko, pag may 3 anak ka na, parang iano kanila na
either magpa-ligate, IUD, kasi nga, dapat nang mag-family planning. Di ba tayo sa ospital, gano'n? Pero ako nung nanganak ako kay Kia, alam ko talaga, ano na ako ilaligit. Ilaligit. Pero kasi, nag-scissor po kasi ako nung time na nanganak ako. Nagsishare ka nun? Nung pagbaba ko sa bed ko, syempre wala akong asawa. Tapos, di rin ako tinulungan nung maghawak ng dextrose. Yun, ganun. Tapos pagbaba ko, gumanon, ganun. Oh, yun yung mahirap talaga sa kanya, mga ka-business. Kaya nga kung anong ipagkakaloob ng Diyos, kung sakali. Pero sinabihan na po ako nung nagpaanak sa akin yung kay Kia na kung pwede, stop ka ng maanak. Eh, wala naman po akong choice na buntis po kasi. Hindi ko po sinadya. Ay, hindi, te. Ano din yan blessing in disguise. Kasi sa tagal nga naman po, magna 9 years old si Kia. Hindi ko po sinadya na mabuntis ako. Kasi Blessings yun, te. ganun po yung kalagayan ni Mukmuk. Blessings yan. Parang siguro, yun, inadya ng Panginoon din na mabuntis ka. May plano ang Panginoon patungkol dyan sa ano. Diba? Happy lang. Kahit Don't be sad. maraming At saka, masaya tayo, no ka ba? Oh, masaya. Masaya na kinakabahan. Oo. Pero sana nga, maging normal ko ang lahat. Yung pagpapanganak ni Ate Mengay. Kasi, syempre, excited na kami makita yung princess na. Oh, yan na! Ako excited na umiiyak lalo na pag kumikiro. Sabi ko, Ama, malapit na lumabas kaya lang kinakabahan ako. Pero ano, te, Bira lang, kaya mo yun. Isipin mo sa sarili mo, kaya ko to, pang-pito na to, lahat ng anim Tsaka na... sisiw lang po ako pag umire, promise ko. Kaya ko po yung sakit, tsaka sanay na po ako. Yun lang sa akin yung taas ng dugo ko. pero siguro, te, kung ganun ang mangyayari, for the safety, diretso na magpa-CS, di ba? Sabi ko nga kay Mika kung ikaw ba ay gising nung tinastas ka or gusto ko kasi tulog ako yung hindi ko siya naiisip, halimbawa, di ba, injectionan ka palang sa likod kasi may po ako manood ng YouTube po, mga ka-business, yung mga CS. Tapos nung tinutusukan pa lang, tinatanong ko na si Mika kung mararamdaman, tapos yung pagbiya, kung nakikita niya ba or hindi, ganon. Kahit yung mga pinsan ko pag nasa Dubai, tinatanong ko rin po. Sabi niya, tulog daw siya. O, diba? Ikaw ba, Lex? Tulog ka nun? Yung pinsan ko, tulog siya. Tapos sandali lang idlip daw yon, hindi yung matagal na matagal. Sabi ko, pakiramdam ko kasi pag pinapanood ko, bakit ka kasi nanonood? Sabi niya sa akin, siyempre, para hindi na ako matutulala pag halimbawa nandun ako sa time na yon. Nung nanganak naman po ako kay Kia, CS po talaga ako. Nung kaharap ko po na nanganak, CS siya. Nung in-injection na siya. Tapos, ganun na yung paa niya, wala na siyang pakiramdam. Tulog na po pala siya. Ang ginawa ko po, excuse me po. Inangat ko po yung paa ko, di ba po nakaangkla po yan sa ospital. Yung paa ko pong dalawa nakaangklang ganon. Tapos tinayo ko pong ganon yung likod ko. Tapos lumabas po yung paa ni Kia isa. Sa sobrang takot ko, nung nakikita ko po yung nasisiyes, sabi ko, ilalabas ko na to ng ganito. Lumabas po yung paa, tapos nagtakbuhan na po sila. Ni-normal po nila yung pagpanganak ko na paa ang una. Kasi ano din si Kia, di ba? Sobrang taba po kasi ni Kia. 5 kilo po siya. Ala, ang layo sa dito, magto 2 kilo. No? Pero sabihin ko sa'yo, para sa, kasi di naman siya masakit. Although nakikita mo siya na, kasi di ba may mga ilaw? Yung reflection dun sa ilaw, makikita mo yung tiyan mo. Ay, ganon. Gusto ko po talaga tulog kung halimbawa. Pero hindi mo naman mararamdaman na masakit. Kasi dahil sa hindi mo nga anesthesia. mararamdaman, pero nasa utak kasi. Iniisip ko kasi wala pa, iniisip ko na. Pero eto, hindi ba namamanid din ayun ba parang manid ang utak mo na, although gising ka, pero manid yung utak mo parang hindi makakapag-isip yung tao, nakakapag-isip or naiisip mo pa din? Normal pa din. Normal pa din. Kasi nakikita ko nga, habang nakikita ko na, di ba, nasa, parang ano siya sa, ano ba tawag doon, yung plastic na nasa loob yun yung bata. Ano tawag doon? Yung ano niya?
Panubigan ba yun? Hindi panubigan. Kasi ang panubigan yun yung lumalabas Parang yung pagka ano. pinapasok siya sa loob niyan siya pag biniyak na, di ba? May plastic na nilalagay. Parang yung para lang yung Para sa, bilog. yung para sa itlog, di ba? Yung puti ng itlog, parang ganon. Nakikita ko si Kenzo na lumulutan siya dun sa dito. Ulo pa lang yung nakalabas tapos dinahandahan yung parang nakatagilid siya. Sabi ko, nakikita ko yung anak ko na nasa loob pa ng plastic na yun. Tapos nung ginanto na siya, nabuhos na yung mga tubig. Di parang Doon na siya, panubigan nga pala talaga, no? Doon na siya lumabas. Iyak nang iyak kasi sobrang lakas ng iyak. Tapos doon naiiyak ako kasi umiyak na yung anak ko. Ganun. Iba din pala, no? Kabado talaga, kabado. Pero hindi naman ako kinabahan ng pene. Siguro kasi first time ko, hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Saka di ka rin naman nanonood ng mga katulad nitong isa. Ito po kasi mga ka-business, lagi namin nakikita, pinapanood niya po sa... Lahat ng baby po na dumadaan Opo, sa YouTube. sabi niya sa amin, Jun, tingnan mo to, next, tingnan mo to. Ano ba yan, Timengay? Kumbaga, Nanonood ka parang ng ano puro po, mga parang- tinatastas. Parang sa pakiramdam ko, first time ako manganganak, gano'n. Oo. Hindi, kasi maiisip ko talagang first time. Kasi nga, Oo naman, siyempre nabili na eh. Di ba, siyempre pag kung lalaki nga naman, mamukhang bading ang suot ng anak ko doon. Bihira. Mga female po, mga ka-business. Ayun po. Ayan po, female po talaga. Joke prank lang po yung mga ka-business. Female po. babae po talaga mga ka-business Yes, yung girl. Princess. Princess po talaga. Ang yun na nga po yung good news, umikot po si Yes. baby. No? Yun po. Ano na po siya. Pero di ba Ate Mingay, kay Buknoy, umikot na yung baby niya, just napa-ultrasound, naka-ultrasound ka na, tapos nakikita naman na dito sa vlog, di ba? Nung napa-ultrasound. Kumusta naman si Jamela? Nagko-contact na ba sa inyo? Tumawag naman yun. Kaya lang bihira. Tapos yun nga, binigay niya sa aming address. Alam ko naman yun na yung address na. Kaya lang hindi po ko pa napuntahan. So, ewan ko itong December ay itong bakasyon. Bakasyon, kung makabakasyon siya. Kasi alam mo na sa call center, wala rin halos bakasyon sila. Pero nanonood po sila ng ano? Oo, nanonood siya. Ng vlog? Oo, nanonood siya. Eh di updated siya sa nangyayari sa buntis. Oo, alam niya po yan. Updated, Alam mo sana po yan. maalala. Ano naman sabi niya na yung ganun nga, malapit ka ng mga na. Actually, nagte-text lang ako sa kanya pero wala siyang reaction. Bihira lang nagre-reply. Tapos, ewan ko sa papa niya. Ay, ako naman, para sa akin, okay lang. Kasi parang ang ano kasi niya doon, bakit nga daw dapat si Kian ang maging bunso. Parang ano siya doon, parang nadismaya, ganon. Sabi ni Jamel. O kasi dapat ayaw niya na dapat na madagdagan pa ang kapatid niya. Sabi nga namin, wala naman tayong magagawa na kasi hindi naman namin inaasahan yun na mangyayari yun. Pero okay, sa bandang huli naman, hindi na magagawa. Ano pa ba magagawa ko? Sabi niya, ano pa ba magagawa? Andyan na yan. O di, harapin na lang natin. Sabi ko, huwag ka na lang madismaya. Hindi naman natin, hindi ko naman namin sinasadya din yun. Kasi ito nga, mama mo, nag-contraceptive na. Kaya lang yun nga, nakaligtaan. Minsan di nahihiyang sa kanya yung paggamit ng inject. Tapos hindi rin nahiyang. Kung minsan mayroong pagkakataon na doon sa, anong tawag nito? Yung pills. Kahit calendar at saka withdrawal. Sumablay siya doon sa itong huli pills na ginagamit. Sumablay siya doon kasi hindi niya naiinom gawa ng minsan nahihilo siya. Doon na. Ngayon nga nagtuloy-tuloy. Ayun nga, wala na tayong magagawa doon. Sabi niya, wala pa bang gagawin natin? Andyan na. Kaya nga po. Tsaka ano po kasi blessings din po siguro yun. Hindi siguro, blessings talaga ang baby. Pinagkaloob yun eh. At tsaka hindi dapat panghinayangan na nadagdagan kasi magandang ano. saya. Oo. Tulad namin, kahit hindi naman namin anak. Masaya kami. Masaya kami at saka excited. Di ba baby, excited ka rin Kenzo? Sabi niya, Kuya Kenzo ako eh. Gusto niya Kuya Kenzo. Gusto mo na Kuya rin. Kenzo ka? Opo. Oh Asan wow. ang baby natin? Asan si baby? Kain po mga business, tinapay. Ayan po. Kumain po kami makabisis kasi medyo nagutom po. Saan doon? Sarap Kuya Boknoy? Sarap po. Thank you. Nainip na yung mga bata eh. Sabi ng mga bata, Kuya Bo, Nay, gutom na Kuya Bo. Bilang ko sila ng makain-kain dyan. Ako yun eh. Oh, di ba? Ang daldal po ng bata namin. So yun po mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa vlog namin ngayon, di ba? At least po, alam na po namin na
Walang Okay na. diferensya at saka okay na po. Ready to ano na lang, push. Ready to push na. Antay na lang po kami na lumabas si baby. So, ibig sabihin tama, tugma no? Doon sa Oo, unang tugma. ultrasound na January talaga ang ano niya. Si Tita Junjun daw ang iire para hindi ako masakit. Oo, ako Ay. po iire mga ka-business. Hindi, dagdag ko lang ma. Di ba nandun na kayo? Ano ba explain? Ano siya? Ipanganak siya ng normal or ano kay yung opera? Ano ba? Wala silang karapatan magsalita doon pa kasi hindi sila yung OB. Yung Ah. OB lang Masasabi. sa ospital. Sa ospital. Yung Tapos, pinag-check-upan bago niya. halimbawa mga anak na ako, kung sumasakit lang, sila lang magsasabi kung okay yung ano. Okay yung sa grupo. normal delivery. Kung pwede siya CS or normal. Pero mga ka-business, pag-pray nyo po niya Hopefully na normal. yes po. Sana. Sana no. Sana Mga po, opo. ka-business, tsaka sana po samahan niyo. Samahan niyo po kami lahat, lalo na sa pagdating ng araw ng kapanganakan ng buntis. Yes. Ano na paglabas ni Princess Jen? Na-excite na rin ako. Excited na rin ako siyempre. Excited baka iwanan mo na naman yung damit namin mag-ina. Pero kung sakaling ganun man mangyayari, Kuya Buknoy, andito naman na kami. Yes. Ay, salamat sa inyo mga Andito 2M. lang kami, kuya. Maraming salamat po sa support. Nakaranta siya lagi, tanungin mo. Hindi kasi ganito po yun mga ka-business eh. Nung ipinanganak itong si Kia, sa East Avenue din yun eh. Nung ano na siya, naglilibor na siya sa loob, di ako mapakali sa labas kasi di ako makapasok eh. Tapos may inuuto sa akin nung doktor na ano ba ipabili. Tapos hindi ko na nabili kasi umuwi ako. Tapos ano ba yun man, naiwanan ko yung mga gamit. Dinala niya yung gamit. Ay nadala ko pala kasi may nakahiram kasi ako ng sasakyan noon. Uwi ako. Natangay ko pala yung mga gamit. Walang magamit siya doon sa Wala pong damit mga ka-business. Pati yung baby namin wala pong damit. Nawala ko sa sarili. Parang na-excite ako na kinakabahan kasi gusto ko ang gusto ko sana kung pag naglibor siya, andun na ako sa tabi. Hindi man ako makapasok. Bawal. Bawal kasi. Kasi ano man yan eh, pagka kasama po kasi mostly yung tatay, pagka nanganak, ano yung ba parang sa Bisaya, maglangi? Oo, yung... Oo, parang ayaw nang umiri ng ano kasi andyan yung asawa. Oo, ganun pala yung, yun. oo. Pero lahat po ng mga anak ko nandyan po siya pag nanganganak. Kasi dati, nung pinanganak yung isa ko pang anak na si Makmak noon, naalala ko yan. Ako nga ang nagtulong magbuhat niyan papunta doon sa kama niya eh. Pero hindi sa ospital din yon. Hindi, clinic. line clinic lang kasi. Ayun sa lying clinic, Sa ulo. pwede yon. Oo. Pero kung sa ospital, ako kay Kuy hindi talaga pinayagan din eh. Kaya lang siya hindi nakapasok. Kaya lang, Bawal. pag ganyan palang ospital pala, di ka talaga makapasok. Bawal Ay, din gusto kuya. ko- Ako ba mag-assist sa kanya? Magsubo pagkain. Ganun ang gusto ko mangyari sana eh, siyempre. Kaya lang, wala, bawal eh. Kaya nangyari noon, iwan ko, naisipan ko umuwi, tapos nadala ko yung gamit. Tapos mga ka-business, umalis